Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbrook Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about I'm back, Hambog ng Sagpro. I-like muna natin yan guys. Na-miss ko na to si Hambog, you know. Bago ang lahat, maraming salamat sa mga nandito pa rin, nakaantabay, nag-aabang. Gumawa na ako ng reaction video ngayon kasi alas 11 ng umaga. Late na rin ako nagising dahil sa sobrang pagod. Syempre, marami na tayong ginagawa, pinagkakaabalahan. First quarter ng taon. So, ang daming trabaho, ang daming bills. Ganun pa man, guys. Ito nga pala, requested ni... sabi ni JB Bizarra, Sir Plan, may bagong labas na kanta, si Hambog ng Sagpro, I'm back. Sana ma-review mo, Sir Plan, bless you. Yan, sabi niyang ganun. So, nandito tayo ngayon para gawin itong mga request na sa tingin ko, pag may fresh, bigyan natin kagad ng credits. Ganun pa man guys, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment kayo kung napanood nyo na to yung kanta na to. At the same time guys, huwag nyo kalimutan yung bago kong labas na kanta, ang title nun, Hamon. Check nyo lang sa description, nandun yung channel ko. Check nyo, Plan Motif, Hamon featuring Drex Lira, Crazy G, Hambog ng Sagpro, at Shobaldi ng Republican. Ganun pa man guys, maraming salamat. Subukan ko na maglabas ng mga kanta pa at kung sakaling may oras pa ako ganun po kasi medyo nagbabago na naman yung purpose ko sa buhay, you know. Baka magseryoso na naman ako sa work, you know, baka di nyo naman ako maramdaman, pero habang nasa mood pa ako gumawa at nandito pa ako, habang patuloy yung pag-request ninyo, nakikita ko na meron din pala akong responsibilidad sa YouTube. So, ganun pa man guys, tuloy na natin to, pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. I'm back, Hambog ng Sagpro, let's get it. Yo, makinig, andito na naman ako at nagbabalik. Plan Motif, naghahasek. Wow, Hambog ng Sagpro, man. I'll be honest, you know, Hambog ng Sagpro is always going to be on my top 10. You know, sa modern era. Kasi ngayon, let's just be honest guys, wag na tayo magsinungaling, wag na tayo plastikan talaga. I mean, napakadali ng sumikat sa panahon ngayon. Ang pinaka the best na way na pagsikat gumawa ka ng controversy. Gumawa ka ng drama, gumawa ka ng issue, mambastos ka ng tao, gumawa ka ng kagaguhan, automatic yun, kikriticize ka. Kasi minsan ginagawa nilang maskara yung pagiging masamang tao, pagiging bastos, pero at the end of the day, the more na, syempre, nire-research ka, yung mga tao, hinahanapan ka ng dumi, tapos nung nakikita nila na pag nire-research ka nila na, okay ka naman palang tao, biglang nagbabago yung perception nila sa'yo, diba? Parang ganun yung ginagamit ng ibang mga tao para sumikat ka agad. Bigla, makagulat ka na lang, parang mga planted na sila, parang all of a sudden, sumikat tong taong to. Pero Hambog ng Sagpro, guys, andito na yan, siguro, dekada na. 2 dekada mahigit, magtatatlong dekada na rin yata to si Hambog. You know? Kasi sa tingin ko, kaidaran ko din to Kasi, I mean, high school pa ako ng mga panahong nasa contest na ako, meron na siyang recording yata Doon ako nabibilib. Kaya sinasabi ko kung nakikinig ka ng mga reaction video ko, bilib na bilib ako sa mga taong naka-CD. Hindi ko alam kung bakit. Basta pag meron silang CD, iniisip ko kagad, oh shit, na-sign na sila kagad. Kasi di ba parang tayo, alam to ng mga, sigurado ko, alam din to ng mga tao na nag-start nung panahon namin. Kasi nung early 2000, parang kilala mo yung mga talagang totoong mga tao na rapper talaga pag nalaman mo na, nagkasakit si diba? Jump in ka na habang wala pang, yung mga malakas na kalaban mo, diba? Minsan yung mga rap contest, sa kanto lang, sinasara lang nila yung kanto, mayroon ng stage, minsan sa basketball court lang. Ang dami guys, minsan nga, naka-tape lang, wala pa, kasi nga hindi pa afford yung mga CDJs noon. So, maraming mga experience. Ganun pa man guys, nag-enjoy lang ako pag naalala ko kasi Hambog ng Sagpro yan, diba? Hindi mawawala yan sa top 10 ko, I promise. Never yan mawawala kahit maraming taon, dekada, 40 years from now, matanda na ako. Isipin mo, matanda na 70 years old na ako, nagre-react pa din. Tapos sinasabi ko palagi, Hambog ng Sagpro. Always on my top 10 list sa Pilipinas. You know, maging sa buong, lahat ng mga Filipino artists sa tingin ko. Tuloy natin guys. Mahimbing ang dragon na tulog.
Biglang nabulabog sa tunog ng ulog. Mula sa tugatog mabangis maghahandog. Ang dami daw kasing Puro multis na kagad siya rito. Parang ang nangyayari, masterclass. May masterclass si Hambog ngayon. Pinapakitaan tayo ng skills. You know? Kasi guys, alam nyo bilang artist, napakahirap talaga mag-isip ng konsepto. Napakahirap mag-isip ng konsepto. Hindi katulad ng mga veterano, mga artist, let's say, Andrew E. Francis Magalon na Death Threat. Isipin niyo, Andrew E. yung idea niya ng paggawa ng musika wholesome palagi, you know, yung parang siya, parang lapit niya siya ng mga chicks, mga ganyan. Swerte lagi siya sa mga babae, yung pinagkaaguluhan siya palagi, ganon. Tapos napakaangas palagi, cocky style. Tapos kay Francis Magalona naman, puro makabayan, Jose Rizal na moderno, parang ganon, pagmulat ng mata. Ang Death Threat naman, puro crime of passion, nangyari sa lipunan. Ang dami guys, so ako ang style ko naman, yung pagbukas ng isip, positibo, a little bit of love. Bihira lang ako gumawa ng mga sad song eh. Gusto ko palaging positibo eh, kasi maganda rin yung nakakatulong din yung sa psyche ng mga tao. Pero napakahirap talaga na mag-isip ng konsepto kung paano ka gagawa ng kanta. Kasi karamihan ng kanta na ginagawa natin, kung hindi naman base sa experience natin, kwento ng ibang tao. Okay, manatutunan natin. Pero ang tanong ko, gaano ba kadali para sa isang artist gumawa ng konsepto? Napakahirap guys. At pag nakita ka ng isang artist na biglang gumagawa ng kanta, you will know na it will take some time para ma-refresh yung utak na yun. Na shit, you know, nakaisip ako, gawa nga ako ng ganito. Naalala ko nga pag minsan dumadaan sa YouTube ko si Hambog, so nakita ko, pag nagre-react siya, sinasabi niya palagi na oy, you know what? You know, parang na-inspired ako gumawa ng kanta dito sa ano. Nakalimutan ko yung anong reaction video niya, guys eh. Usually kasi pag nagbubukas na ako ng YouTube pag may request kayo, gano'n. Kaya yun. Parang sabi ko, tingnan natin yung mga request kung meron ba. Parang gano'n. Ulit natin guys, sorry guys ha. Daldal ko talaga po siya. Mahimbing ang dragon na tulog. Mahimbing ang dragon na tulog. Biglang nabulabog sa tunog ng ulog. Mula sa tugatog mabangis maghahandog. Ang dami daw kasing nakakamiss na kihambog. Damn! So, ibig sabihin yung mga tao, nagmistulang yung kakabanggit ng pangalan niya, kakatanong kung nasan siya, kakalike ng mga post niya, kakakamusta sa kanya, parang nagsilbi yung tunog at kulog para bumangon o magising ulit yung dragon na natutulog. Kasi guys, si Hambog may responsibility din yan guys, especially rito sa Amerika. Alam ko, he's from Queens, you know, and ang tao dito guys, busy talaga. Kung nakatira ka sa California, yung biggest city na yan, New York at California, napaka-busy palagi. Ako nga guys, dalawa eh. Di na nga ako tumatanggap ng kliyente guys eh. Di na masyado. Kasi may part-time ako at ayoko ma-feel na stress ako pag nagtatrabaho ako sa second job o third job. You know? Kasi pag kumausap ako ngayon, parang, alam niyo yung tipo ng pakiramdam, alam ko ma-feel nyo to eh. Pag adult na kayo, guys ha, pakiusap lang. Kung medyo bata ka pa, iwasan mo makinig sa akin nang wala kang kasamang magulang o nakakatanda sa'yo kasi hindi pa ganun ka sapat yung pag-comprehend mo. Pag sinabi kasing comprehend, yung pang-unawa mo sa bagay-bagay at mga sinasabi ko. Baka mainis ka, magalit ka, masaktan ka, tas yung opinion ko, hindi mo pa ma-wait, matingnan yung bigat, di ba? Kung may tama. Kasi minsan kahit gaano kabigat yung sinasabi ko sa isip ng mga tao na hindi pa ganun kataas yung pang-unawa, parang pang-insulto to, pang-aasar, pambabasto. So kaya naman may loophole doon, may butas yun. And doesn't make any sense, but magigets nyo rin. Ang sinasabi ko naman dito guys, yung alam mo yon, yung tipo yung trabaho dito na parang kailangan mo talaga na pag yung minsan yung may work ka na parang pagising mo sa umaga na shit, parang ayokong tumayo, ayokong isipin na mag-work ako, parang ayaw mo yung trabaho mo. May ganun kasi talaga guys eh. Kasi yung parang pag iniisip mo na magtatrabaho ka, na-stress ka na kagad. Ganun yung nararamdaman ko. I've been doing this for almost like 8 years, 7 years. Since 2018, 19, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 7 years guys. So, every time na may tumatawag na magpapasked na ano ako na natotraumatize ako. Kasi alam ko kung ano yung mga maririnig ko, mga negatibo. Pero wala tayong choice kasi kailangan natin tulungan yung tao.
'Di ba? Kasi at the end of the day, guys, you know, may mga tulad ko na parang sponge, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam na pagtatawag sila tapos naging okay sila, parang nakakagaan ng loob. Pero at the end of the day, 'pag meron kang nakikita na tao na palaging walang binabanggit kundi negatibo, sama, yung laging problema, nakaka-rindi din 'yun, guys. Kaya alam ko kasi nga dito nga, guys, kahit nga dito sa YouTube, marami akong basher talaga. Every single day na binumura ako, binabastos, kung ano-anong pangalan tinatawag sa'kin, inaasar ako like, do they actually know me? Hindi, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Puwede sila mag-create ng mga scenario, twist nila 'yung mga intention. I mean, it's free. Kahit anong sabihin, it's free naman, eh. Meron kayong kalayaan na sabihin kung anong gusto ninyong gawin. Pero at sabihin na kung anong gusto niyo sabihin, tatamaan ako nun siyempre. Masakit para sa akin 'yun, tapos kailangan kong i-absorb 'yun, 'di ba? Tapos, 'di ba? Pero kailangan ko pa rin burahin 'yun sa isip ko para pag nakikita niyo ako sa video, okay ako. Tapos masabi ko 'yung mga positibo. Kasi at the end of the day, hindi niyo gustong marinig yung negatibo sa bibig ko, kundi positibo. Kasi yun yung kailangan ninyo, eh. At the end of the day, kahit gaano karaming negatibo yung dumating sa akin, kailangan ko yung tanggalin para makahatid ako sa inyo ng positibo palagi. Diba? Sinasabi nga nila na ano, 'di ba? May mga kasabihan nga na tayo na kung sino pa yung lagi masaya, sila yung mga stress na tao. Medyo may katotohanan 'yun, pero minsan talaga palakasan talaga ng loob, eh. Sa mundong ito kasi palakasan talaga ng loob. At minsan ganoon din nararamdaman ko pag may mga clients, so parang magtatanggap ako ng client ngayong week na 'to, tapos next week 2 weeks until makikita ko na lang 3 weeks hindi na ako tumatanggap ng client. Kasi parang hindi ko parang yung degree ng negativity doon sa bagay na yun parang sobrang bigat na. Eh yung therapist ko mahal din naman maningil, di ba? So tuloy natin, guys. Sorry, daldal ko talaga ngayon. Ang tagal ko kasing di pag-react din. Kaya ang dami kong kwento, di ba? Tuloy natin. Mahimbing ang dragon na tulog, biglang nabulabog sa tunog ng kulog. Mula sa tugatog mabangis maghahandog, ang dami daw kasing nakakamiss na kay hambog. Pwes, pasensya na kasi ang aking diwa nagka-traffic. Ang isip yung payapa sa aking tira magpapanik. Muling mapapaibig sa akin di lang maaadik, sa mga musikang hatid ng di lang mapalasik. Klase, nabanatan sa eksay na ipapadala, pasensya ng mapang-api kung di lang ipadadama. Kaya di ba ako'y nawala, mga tanga ay nabigla sa aking 10 mga daliri, alay ko yung panggitna. Sinong makikibig pa, halika dito pila sa harap. Sa'yo'y ipapaintindi, wala kang tira sa pag-rap, wala kang bilang kaharap. Palumisukin na kita sa aking pagbabalik ko. Damn! Bigat nun, ah. Ganda ng mga transition dun. Sarap ulit-ulitin. Nakaka-addict din talaga si Hambog. Kaya bihira ko rin ito pakinggan si Hambog kasi baka ma-absorb ko yung style niya. Natatakot din ako. Parang pag pinapakinggan mo kasi si Hambog, yung parang meron siyang tonality na napakasarap sa tenga. Kung paano niya dinideliver. You know? Tapos parang the more na pinapakinggan mo siya, parang sarap gayahin ng mga makikita mo na lang yung delivery mo sa pag-rap, parang parehas na sa kanya. So, parang, hinto muna, wait lang muna. Di ba? Parang, mamaya na kita ulit babalikan kasi baka ma-absorb ko lalo yun, makuha ko yung style na gano'n, di ba? Siyempre, at the end of the day, kailangan natin ma-develop yung sarili nating style dahil bawat individual na artist, may kanya-kanya talagang estilo. Although, meron naman ako mga influence, pero, di ba, kasi nga, bilang respeto ko kay Hambog at bilang respeto ko sa sarili ko, kailangan makita nyo yung difference, diba? Kasi ganun yun, guys. Tuloy na. Aadik sa mga musika Facts yun, ha? hindi lang mabalasik. Facts! Yung nakaka-addict nga naman talaga. Totoo yun. Musikang hatid. Klase, nabanatan sa eksay na ipapadala, presensya ng mapang-api kung di lang ipadadama. Alam mo ba ako? Gets ko naman si Hambog, all around. Tuloy natin. Nawala mga tanga ay nabigla sa aking 10 mga daliri, alay ko yung panggitna. Sinong makikibig pa, halika dito pila sa harap. Sa'yo'y ipapaintindi, wala kang tira sa pag-rap, wala kang bilang kaharap. Talunisukin na kita sa aking pagbabalik, ubos ang ukin ng ina. Muling nagbabalik ka nga na maibabagsak kita, ang mga letra'y palapak, pak, pak. Diba? Puro pasikat, puro bla 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 sila. Mula lahat sa aking pag-comeback, nega. Muling bigat ng flow do. Parang ganito yung mga tipo na pang show, eh. Pang show tong ganito yung parang pang opening sa isang show. Yeah. Galing. Balik ubos ang ukin ng ina. Muling nagbabalik ka nga na maibabagsak kita, ang mga letra'y palapak, pak, pak.
Diba? Puro pasikat, puro bla 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 sila. Gulat lahat sa aking pag-comeback, nigga. Muling nagbabalik, ibabagsak kita. Ang mga letra'y palapak, pak, pak, diba? Puro pasikat, puro bla 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 sila. Gulat lahat sa aking pag-comeback, nigga. Ilang views na to? Isipin mo, 22 views in one day, guys. Man, shit. Bilis. Yan, di na kailangan ng boost yan. Ako naman, let's go. Ilang taon na nahimik at ngayon napaligid na karoon ng makitidiwas tong pag-iisip na kayong mabibwisit sa ganong Puro multis din. pang baon na kinilig panahon na ilipit parang doon sa bilibid sa kahon kasi singit sa kason kasi sisid may arson. Guys, masterclass tong ginagawa ni Hambog. Pinapakita niya na hindi naman ganon kahirap yung mga bagong ginagawa eh. Nasa sayo naman kasi talaga yun guys kung gusto mong gawin yung bagay na yun. Kung gusto mong mag-multis ka. Kaya kung gusto mong mag-metaphor ka. You know. Marami magaling sa multis, marami magaling mag-metaphor, marami magaling sa speed rap, pero at the end of the day, hindi mo rin nahanapin yun eh. Kasi may mga tao, ano ba yung mga rap mo? Parang pang lumo, pang 90s. Hindi, guys, hindi niya wala yun sa ganun, wala yun sa dami ng multi, sa dami ng metaphor. At the end of the day, ano ba yung masarap sa pandinig ninyo? Ganun lang naman yun, guys eh. 'Di ba? Hindi katulad ni Eminem, yung the way siya mag-rap, parang cadence yun eh. Parang yung pag-rap niya, parang tumble na, parang musika na itself. 'Di ba? Ganun din yun, guys. Yung parang kahit walang instrumental si Eminem mag-rap, parang yung mismong paano siya mag-spit, nagiging musika na. Ganon din yun, guys. Yung tinatawag doon, cadence ang tawag doon. Parang may ganon. May rhythm, maganda yung pagkaka-rhythm ng Ganon din sa multis. Sinasabi ko nga sa inyo dati pa, kasi alam ko ilang beses na rin ako nagre-react. Wala namang nakakaalala ng mga sinasabi ko. Next time, pag nagre-react ako, guys, sulat ninyo. Sinabi to ni Plan, ganun. Kasi mas maganda kung alam ninyo kung ano yung mga bagay-bagay na ganyan. Kasi guys, at the end of the day, natututo tayo sa mga taong nauna. Diba? Natututo tayo sa mga tao na mas may alam sa atin, you know. At ako, bago lang rin ako sa larangan na to. Although nag-start ako matagal na, pero bago pa rin ako kasi lagi kong naririnig yung mga makabago eh. Pero hindi mawawala sa akin, na-trip ko pa rin yung mga kanta ng mga una. Kahit papaano, pinapakinggan ko pa rin yung Kawago, Death Threat, Salbakuta, pinapakinggan ko pa rin yung mga lumang mga artists, you know. Katulad ng Legit Misfits, Chinese Mafia, you know, pinapakinggan ko pa rin yung mga ganyan guys. You know, Oblax, pinapakinggan ko pa rin. Sinecheck ko pa rin dito, you know, Ghetto Dogs, you know. Lagi kong mga, sinecheck ko pa rin, parang gusto ko lang ma-refresh, you know, ma-refresh yung idea na yun. Kasi at the end of the day, ang sarap pakinggan. You know, gusto mong, puro ko at the end of the day, napapansin ko yun at the end of the day. Nakakasampu na yata ako at the end of the day. Pang mainit, ba't akong nalilisik ang rason ng pagtirik ng banong naghabon sa dragon na makis. Damn! Oh, very, very poetic dito yung ginawa ni, alam mo ba si Hambog, napansin ko lang pag si Hambog, alam ko, kasi ina-ask ko kasi sila, nung nagginawa ko yung Hamon, hinihingi ko kasi yung mga verse nila, kasi para sa akin yung Hamon, ang tagal kong pinag-isipan yan eh, late 2002, late na, mga November, December, nakagawa na ako ng beat. Tapos, early ng 2023, mga February ata yun, o January, nag-post ako sa page ko kung sino yung magandang ikakolab, si Drex Lira, pagdating sa Positibo, Drex Lira, Crazy G, tapos Hambog, tapos nandoon din si Shobaldi. Pero walang alam yung mga tao na lahat talaga sila kasama sa Hamon, you know. Pinapili ko lang yung mga tao. At tingin ang panalo doon si Drex Lira eh. Marami siyang mga fans doon sa sa page ko eh. Tapos nung naglabas na ako ng poster doon, hinihingi ko yung mga verse nila kasi yung verse nila para sa akin napaka-importante 'yon. So nagbigay si Drex, you know, nagpicture na lang si Crazy G. Wala pa akong nakuha kay Hambog at saka kay Shobaldi, but kasi gusto ko yun i-print. Gusto kong ilagay sa binder ko. Kasi yung track na yun, very important para sa akin. Kasi, hindi lang siya basta positibo, pero yung mga mapagsama ko yung mga tao na hinahangaan ko sa isang track, tas marinig ko yung take nila sa idea ng hamon ng buhay. Napakagandang, nun. Kasi,
para sa akin very ano yun eh, tawag dito, hindi lang classic pero hindi lang din spiritual, hindi lang din exhibition ng talino, kundi kung papaano mo maririnig yung side ng paborito mong artist tungkol sa hamon ng buhay. Yung baga ano ba yung idea ni Drex Lira pagdating sa hamon ng buhay? Yung idea ni Crazy G pagdating sa hamon ng buhay? Yung idea ni Hambog pagdating sa hamon ng buhay? Sa idea ni Shobaldi sa hamon ng buhay? Yung idea na yun, guys, napakalaking bagay nun, guys. Kasi doon mo makikita na lahat ng tao merong pangunawa at formula paano ba tatawirin yung hamon na yun. Very importante sa akin kasi parang masterpiece siya sa akin eh. Hindi ako kasi gumagawa ng mga ganong klase ng track talaga, guys eh. Pero sa tingin ko yung bagay na yun, isa sa mga track na proud ako. Kasi hamon yun parang, 'di ba? Lahat ng tao inisip ko palagi pag gumagawa ako ng track, nasa isip ko palagi paano ko kaya mari-reach out yung mga tao na nahihirapan sa musika ko pero hindi sila makikringe. Parang hindi sila parang paulit-ulit narinig na namin yung ganyang klase ng style, ganyang klase ng obra. Pero pag narinig nila yung parang ay iba to, parang ganun. Yung parang hindi cringy, hindi lang din overhype, hindi lang din yung parang parang maarte lang basta hindi, gusto ko yung different approach, different take, Parang ganun. Parang yun ang naisip ko. Siyempre, di ba? Tapos makikita mo yung iba't ibang style, di ba? Parang ang sarap din pakinggan ng ganun eh. Kaya, isang beses sa isang araw, pinapakinggan ko siya. At alam ko naman, hindi naman ako pinunta ng mga tao doon. Kung bakit na-abuse yun na ganun. Hindi naman ako pinunta doon. Pinunta doon si Drex Lira, Crazy G, Hambog, at Shobaldi. Pero, hindi naman importante din yung views na yun. Importante sa akin, yung ma-appreciate din ng tao yung musika na nagawa namin. Kasi, hindi naman para sa akin yun eh. Para sa mga fans talaga nila yun. Hindi, akala ninyo para sa akin, para sa fans yun. Na parang, pwede naman pala magsama-sama yung mga mabibigat. Para sa akin kasi, mabibigat yung mga tao na yun eh. Sasabihin ng ibang tao, hindi mabigat yan si Shobaldi, mabigat yan si Hambog, hindi mabigat yan si Crazy G, hindi mabigat si Drex Lira. Sa pandinig ko at pangunawa ko, yung mga taong yun mabigat. Kasi yung content, kung paano sila nagsusulat, na-appreciate ko at natitimbang ko sa pag-iisip ko. At yung idea ng pagtimbang, pag sinasabi na paano mo natitimbang, hindi. Yung paano, yung paano sila gumagamit ng letra, paano sila nagkakandak ng story nila, yung storyline nila, yung mga yung choices nila, yung pagpili nila ng mga words na yun para sa produkto na yun. Gaano ba kalinis, gaano ba kalinaw yung intention, yung paglathala ba nila ng mensahe nila tama. Kasi bihira lang ako talaga sumaludo sa isang artist. Depende pa yon sa kung paano mo ilalathala yung mensahe mo at yung intention mo doon. Nandun ba yung napakaklarong intention? At dahil sa bagay na yun, nagiging big fan ako. Kasi may mga artist kasi na basta makapag-rhyme lang eh, o basta makagawa lang ng pero pag narinig mo na parang walang intention doon, hindi malinaw, tapos yung content hindi rin maganda. So maganda pag makakita ka talaga ng artist na pag narinig mo talaga, oh shit, ang ganda ng pagkaka-deliver ng musika, maganda yung perspective nito, maganda yung pagkakalathala, yung mga words na ginagamit, napakatalino. May mga words kasi guys na talagang magde-define para sa iyo. Tuloy natin. Sorry guys ha. Ang daldal ko talaga ng Isid may ason pang mainip at akong nalilisik ang rason ng pagtirik ng banong naghabon sa dragon na makisip. Damn! Ilibs na naman sa aking makasulatan papetex pa lang yan. Damn! Ang sakit mo sabi niya, sa aking mga sulatan, papetex pa lang yan. Kasi hindi yan mawawala kahit anong busy ni Hambog, kahit anong pagre-relax niya, pa-travel o pag-work niya. I'll be honest guys, hindi mo mawala yung one day habang nagtatrabaho kumakain, Hambog, dandan. Sabi niya, oh shit, maganda rin o kaya habang nagbe-bench press, o habang naglilinis, o habang bigla na lang siya, mga nakatarak sa mga. Ganyan din yan si Hambog, guys. Hindi mo mawala yan. I promise you. Magtanong ka, kahit sinong artist dyan sa Pilipinas. Kahit sino.
Diba? Isipin mo si Hambog habang nagkukumpon biglang sa dragon na balas sa mga ganun. Tama muna tayo yung Jai, guys. Kasi, maniwala kayo guys, may ganun talaga. Nangyayari yun. Yung idea, bigla ka na lang sasaniban. Yung utak mo habang nagkukumpuni ka. Kasi yung utak natin mapaglaro Habang nagkukumpuni ka, naglilinis. Kung kailan busy ka, pag busy ka kasi, yung katawan mo gumagana. Pero yung utak mo, blanco. Ito yan, nangyayari to sa mga lalaki, guys Ito, sasabihin ko, kung may mga babae man nakikinig dito, sabihin ko sa inyo yung sekreto ng mga lalaki. Pag ang lalaki may ginagawa, yung especially pag yung ginagawa namin, gamay na gamay na namin, yung utak namin, hindi na gumagana. Kumbaga, nakapokus na lang kami doon, katawan na lang namin gumagana, kasi sanay na kami, praktisado na kami doon So, pag praktisado na kami doon, yung utak namin blanco, gusto rin maging busy. Minsan may pinapasok niya na kung ano-ano mga idea. So habang siguro nagluluto si Hambog, nagpupunas, inaayos niya yung coach niya, bigla nabalasik maganda. So, susulat niya yun. Okay, shit, bigla may idea. Kasi may ganun talaga, guys. Hindi natin yan matatago, guys. Tuloy natin. Ininakaw mo estilo ko sa ating musika. Nagsilakihan mo estilo ko sa ating musika. Text pa lang yan, bakit di kasi aminin ako mo estilo ko sa ating musika. Nagsilakihan tita-tito mo pati Bars! Bars! Pagdating siguro sa influence, guys, malaking ni Hambog, influensya. Kasi, you know, I mean, he's been around 2 decades almost. Tuloy natin. Lakihan tita-tito mo, pati mga idolo mo, lahat aking naanggihan. Damn! Napideya at talino, di nyo pwedeng Tanggihan. Kaya Bars! paano nyo mabubura pangalan Sa larangan. Iisa ako sa bumuo ng Ating kasaysayan. Muli Facts! nagbabalik ka nga naman Bagsak kita. Man, I promise you, bro, like, damn. Naalala ko nga nagpe-perform din kami sa Menjola nun, guys. Sarap din mag-perform Kasi iba talaga yung feeling pag nakikita mo yung mga bata, mga estudyante na talagang nakatutok sa amin tapos nai-inspired sila. Pag bumababa ka, pinagtitinginan ka na parang gano'n. Alam ko feel din ng iba yun. Kasi I've been nagpe-perform na ako, hindi lang sa pag-rap, kundi sa pagsayaw. Kasi dancer din kasi ako dati. Alam niyo naman mga Pinoy, guys Dancer talaga, sobrang na-addict ako sa pagsasayaw Sobrang na-addict ako dun. Kaya, you know, dancing and singing is, you know, magandang bagay para ma-improve yung confidence mo. Tuloy natin. Ang mga letra'y balapak, pak, pak, diba? Puro pasikat, puro bla, bla, bla sila. Gulat lahat sa aking pag-comeback, nega. Muling nagbabalik, ibabagsak kita. Ang mga letra'y balapak, pak, pak, diba? Puro pasikat, puro bla, bla, bla sila. Gulat lahat sa aking pag-comeback, nega. Ang pagbalik ko, di mo akalain, no? Kahit muli akong tumigil, hanapin mo. Bars! Mga linyahan ko, iba at di pangkaraniwan. Ang nakadigmaan ko, umamin ng nagkamalian. Bars! Kita sa aking pinakita ang nalubog. Ngayon ikaw ay halatang pinanghinaan ng loob. Yung tipong sa pagsusulat, mawawalan ka na ng gana. Dahil kahit anong tira mo sa akin, wala yung gana na gawa na versong may nakasalpak pa na peligro. Para mga wakwasan sa pagrarap ay magretiro. Bars! Bro, hindi sikat, hindi nalalakos. Hanggang ngayon ay kahilera ng mga guts at mga boss. Ako'y isa sa secret weapon ni Butch na nakagapos. Sa inyong tama, hindi kayo makakaraos. Pinalabutan ako dun Sabi niya ganun, ako yung isa sekreto, sabi niya ganun. Yung tama, hindi kayo makakaraos. Sinanggal ka din ang pinakaw. Tama, hindi kayo makakaraos. Mga sad bro, hindi sikat, hindi nalalakos. Hanggang ngayon ay kahilera ng mga guts at mga boss. Ako'y isa sa secret weapon ni Butch na nakagapos. Sa inggit ninyong tama, hindi kayo makakaraos. Dude, man, shit. Napakabigat ng ano na yan. Medyo nakaka-stun yun Parang gano'n. Kasi, napakalaking bagay din yun talaga. Parang, kahit anong angas mo talaga pag ganyan ka. Parang palaging nagbibigay ng warning si Hambog sa mga tatanga-tanga Parang, si Hambog kasi yung tipo ng tao na hindi napakatalino. Hindi siya yung basta-basta na sumasawsaw sa mga issue na ganyan. Hindi.
Marunong siyang magmasid, marunong siyang tumingin, marunong siyang, you know, napaka alam niya yung intention at hangarin niya. Malino, hindi siya yung tipong basta pag may issue, jump in, hindi. Tahimik lang siya, you know? Hangga't hindi siya pinapakailaman, hindi mo siya pwedeng basta sabihan ng, turuan ng, manduhan ng. He has his own mind. Matalino si Hampog. So, he knows, like, alam niya kung sino lang yung talagang nakikita niya na dapat niyang bigyan ng ano. I'm really, really proud of this guy, man. Tuloy natin. Ngayon ay kahilera ng mga guts at mga boss. Ako'y isa sa secret Shoutout nga pala sa, ano, sa SAG Pro. Tuloy natin. weapon ni Poch na nakagapo sa inggit ninyong dama. Hindi kayo makakaraos. Sinanggal ka din na Kasi guys, minsan pag may mga haters ako sa YouTube kahit sa FB, ang dami niyan Hindi ko na lang pinapansin Diba? Binablock ko na lang kaagad sila. Kasi kung tutuusin, ba't ako may stress? Ang dami pang masikat sa akin. Ang daming mga haters, guys. Justin Bieber, daming haters niyan, guys Salbakuta, daming haters niyan. Bawat artist sa kanila, merong haters. Diba? Yung si Looney, marami ring haters yan. Crazy G, maraming haters. Pampangas Finest, maraming haters. Maraming haters sa ano, lahat. 187, XB, maraming haters yan, guys Ganun talaga, guys. Pero tingnan mo, pag yung mga tao, meron na silang pinagpupukusan, di na nila pinapansin. Wala na rin silang pakialam. Ganun talaga, guys Kahit anong gawin ng mga haters, wala silang pakialam. Tapos sino ba ako para pansinin yung mga yon? Kung yung mga tao nga na walang pangalan o may pangalan, walang pakialam sa haters nila. Ako pa kaya? I'm nobody. You know? So parang inisip ko na lang din, di kayahin ko na lang din sila. Ganun talaga, guys At the end of the day na naman, I mean, mag-focus ka lang sa kung ano yung gusto mong gawin. Yun lang. Kasi, you know, mag-aaksaya ka pa ng oras para, ano, di gumawa ng mga kanta. Yan na lang gawin mo, diba? Ganun talaga nakawalan upang manapos, tila ba nagdeklara muli ng martial law si Ma. Muli nagbabalik ang alamat, ibabagsak kita. Ang mga letra'y balang pak, 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 diba? Puro pasikat, puro bla, bla, bla. Sila gulat lahat sa aking pag-comeback, nega. Muling nagbabalik, ibabagsak kita. Ang mga taga Queens to si Hambog, taga New York siya, nandun siya sa kung saan nag-originate ang hip-hop. Diba? balang pak, 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 diba? Puro pasikat, puro bla, bla, bla. Sila gulat lahat sa aking pag-comeback. Muli nagbabalik ang alamat, ibabagsak kita. Ang mga letra'y balang pak, 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 diba? Puro pasikat, puro bla, bla, bla. Sila gulat lahat sa aking pag-comeback, nega. Muling nagbabalik, ibabagsak kita. Ang mga letra'y balang pak, 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 diba? Guys, lagay nyo to sa playlist nyo, guys. Habang nagda-drive kayo, nagji-gym kayo, ang ganda ng ano Puro pasikat, puro bla bla bla. Sila gulat lahat sa aking pag-comeback, nega. Nasag pro na naman, Dre. Nasag pro ka na naman, Dre. Man, I love this guy, bro. Kahit hindi kami mag-usap nito, it's always gonna be on my good grace. Man. Kasi hambog ng Sag Pro. Isa yan sa mga tao na narespeto ko dahil sa musika niya. Napakasipag ng taong to. Napakasipag. Parang kahit magsipag ako na magsipag, di ko maaabutan si Hambog dahil sa sobrang sipag niya. Diba? Kasi, pero it's a good thing dahil, parang at least meron kang inspirasyon, you know. Isa si Hambog sa mga inspirasyon ko na parang, si Hambog naglabas na ba, so maglabas din tayo. Parang gano'n, di ba? Kasi parang, kung sila nga hindi tumitigil sino ba ako para tumigil? Parang gano'n yung nararamdaman ko. So kahit na parang, di ako nakapaggawa ng musika, trabaho kasi ako ng trabaho, pero biglang naglabas si Hambog, parang, oh shit, naglabas si Hambog, parang, every time na naglalabas yung mga tao na nire-respeto mo, parang pakiramdam mo, pinag-iwanan ako. Parang may lalabas naman, kailan maglabas din ako, parang gano'n. Diba? Parang gano'n lang naman yun. Pero it's a good challenge kasi ganyan talaga sa hip-hop community. Yun, parang naglabas siya, maglabas din tayo, parang gano'n. Kasi hindi siya yung tipo ng inggit na parang naglabas na naman si Hambog, pasikat na, hindi gano'n. Ang mararamdaman mo pag artist ka, tapos nire-respeto mo yung tao, yung parang,
naglabas si Hambog, maglabas din tayo kasi na-inspired ka. At yun ang pinaka-importante doon. Pag nagawa ng isang artist, ma-inspire yung isang artist, nagagawa mo yung trabaho mo bilang isang magaling na artist. Kasi bilang isang matagal na sa larangan, pag gumawa ka ng musika tapos may mga tao na parang shit, dahil kay Hambog magra-rap ako, o dahil narinig ko siya magra-rap ako. Ang laking bagay nun, guys, 'di ba? At bilang isang artist din, artist ko, bilang ako nakinig kay Hambog, biglang na-inspired na naman ako para magising at mabuhay yung pakiramdam na mag gumawa ulit ng musika. Ang laking bagay nun, guys. Pili lang kasi yung mga artist. Meron kasi mga artist na pag narinig nila yung musika na yun, parang nare-relax sila na ano. Pero kung artist ka, eto sinasabi, kinakausap ko yung mga artist. Kung artist ka, may puso kang artist, pag nakakarinig ka ng ganyan, gusto mong gumawa rin ng musika kasi na-inspired ka. Pero pag hindi ka artist, yung ibang mga hindi artist, pag narinig na parang gusto lang makinig, tapos humiga, melata, music lang sila, Pero pag artist ka talaga, ibang pakiramdam yun, parang shit. Maggawa ako ng panibagong na-inspired ako sa sinabi ni Hambog o sa ginawa ni Hambog. At yung pag makagawa ka ng ganong klase ng musika na nakaka-inspire ng mga artist, malaking bagay na yun, di ba? Kasi parang kahit hindi mo sila sabihan, name-mentoran mo sila. Diba? Parang hindi kita kinakausap, kahit hindi kita inililid, name-mentoran kita. Kasi yung pag-inspire ko sa iyo mismo, yun yung bagay na kaya kong ibigay kahit malayo tayo at hindi nag-uusap. Kaya dahil doon, napakalaking bagay nun, guys. Napaka-inspiring ng kantang to. At bibigyan ko to ng 10 dahil maganda yung musika, maganda yung pagkaka-record, maganda yung pag-inspira, paggising, at the same time, at welcome back again, Hambog, dahil hindi ka naman talaga nawala eh. Hindi ka nawala, nandiyan ka lang kasi dumarating ka sa YouTube ko, pinapakinggan ko yung mga lumamang mga kanta. Kasi gusto ko rin ipakita na sinusuportahan ko yung mga old songs mo. Ganun pa man, maraming salamat, guys. Kung nagustuhan niyo yun, guys, sana bigay niyo rin yung score niyo, guys. Kung may score kayo rito kay Hambog, i-comment niyo lang anong score niyo sa kantang to. Para sa akin, bibigyan ko siya ng 10. Ganun pa man, maraming salamat, guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo sa buhay niyo, sa pamilya, makaibigan niyo, mga tao nakapaligid sa inyo. Tigil sa lahat, guys. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe. Ingat ka lahat.